Nakikita nila, kaalyado na ba ng administrasyon ang CPP-NPN? Mukhang ganun nakikita nila eh. Siguro tama natin yung pagtingin dito. Hindi siguro. Hindi kami naniniwala na kaalyado na sila ang CPP-NPNDF ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng kanyang administration. Pinapalabas nila Franz Castro yun. Pero hindi totoo yun. Ayan, pinapalabas. Ito sila Franz Castro, nakaalyado. Ibig sabihin, malakas na sila. Malakas na sila kasi pinapalabas nila daw nila Franz Castro di umano na itong gobyerno na to, na itong administrasyon ni Bongbong Marcos ay kasamahan na ng mga NPA. Alam nyo po, hindi naman ako naniniwala na kukonsintihin ni Marcos ang mga NPA. Ngunit dapat sabihan niya etong si Romualdez. Kasi doon po dumidikit. Franz, tapos si Romualdez, syempre bilang pinsan at speaker pa, tumutuloy-ulit kay Marcos. Kaya ito yung lagi nating sinasabi. Talagang yung mga nakapaligid kay Marcos, palpak. Inaantay namin pagtatatanggalin nyo yan. Kasi ang pagdikit ng NPA sa'yo, Marcos, ay true Romualdez. Ang tawag namin dito, nagkakaroon ng limited tactical political alliance doon kay Speaker Martin Romualdez at sa CPP Black na nasa loob ng Kongreso. Bakit limited? Sapagkat nakapokus yan sa pag-atake kay Sara Duterte. Doon lang yon. But Martin Romualdez, as a political leader, as a politician, does not believe in the ideology of the CPP, NPA, NDF. So, hindi ito ideological alliance. Ito ay tactical, political alliance for convenience, for common enemy sa politika. Sa CPP, NPA, NDF, naghuhugot sila ng lakas mula kay Speaker Martin Romualdez at sa bloke nila sa Congress sapagkat dahil sa pondo. Pangalawa, dahil sa media mileage. Pangatlo, among the list of officials right now na dapat nilang kalabanin, inahanay nila ang number 1, Sara Duterte. But of course, tama si Ma'am Lorraine sa binabanggit niya dito as caveat or warning kay Speaker Martin Romualdez, mag-ingat kayo sir, sapagkat pag nagtagumpay sila, which hindi na mangyayari yon, na mawasak ang political value ni Sara Duterte at ang kanyang value sa alliance with the Marcos administration, isusunod po nila si Bongbong Marcos at ikaw. Yon, ito. Ang paniwalag nila dito, sila po, ito sila ka Eric, ay hindi naniniwala kasamahan ng NPA si Romualdez. Hindi sila kasamahan na nitong nila Franz Castro. Kaya lang ang nangyayari for convenience. May agenda eh. Meron silang common na kalaban. Si Romualdez, kalaban si Sara, itong sila Franz, itong mga tinatawag nilang mga parte ng NPA, kalaban din si Sara. Kasi alam natin, hindi lang naman si BP Sara, pati ang buong pamilyang Duterte, yan ang talagang seryosong pabagsakin, patayin ang kanilang organisasyon. Hindi po yung tao, organisasyon, para mahinto na ang paghahasik ng lagim nitong mga NPA. Nagsama sila for convenience, pero hindi ibig sabihin kasapi na ng NPA si Romualdez. Ito namang punto nila Franz, syempre gagamitin, may pera eh. Kailangan nila si Romualdez. Ganyan naman sa politika, di ba? Kaya nga ngayon, ang daming sip-sip kay Romualdez. Even yung mga senador na ibang mga DDS, bagamat hindi sumisip-sip pero tahimik. Tinitingnan nila dyan yung mga pakinabang eh. At may pakinabang ito sila Franz kila si Speaker dahil sa pera. Pangalawa, media mileage. Alam mo naman, laging nakadikit yung dalawa. Si Romualdez laging nakadikit kay Marcos. So merong media ang si Romualdez. Pansinin nyo sa balita, Romualdez. May mga grupo pa nga silang vlogger. Ako naniniwala, merong mga grupo yan na bagamat nabalitaan natin, pero ako personally, naniniwala ako doon, meron yan. Nag-aalaga ng vloggers yan for PR. Panuorin nyo yung mga binugbog ni Sas. Ginawang bobo ni Sas. Panuorin nyo. Saglit lang, huwag nyo laging panuorin. Papakinabangan pa kayo na manonood kayong views. Pero kita nyo, pipitik konti, pero pupurihin. Mahalatahan nyo naman yung galawan nila. Kaya kailangan nitong maka-NPA, nitong sila Franz et al., eto si Romualdez. Ito naman si Romualdez, kailangan din etong sila Franz. Siyempre, sino bang higanting apelyido? Huwag na tayo magbiruan. Kung gusto mong mapaposisyon, ang gigibain mong apelyido, Duterte.
Yan na. Ang matinding apelyido ngayon, Marcos at Duterte. Yan na yun. Ngayon, si Romualdez may pangarap eh. So, anong first step? Gibain ng Duterte. So, may common na sila. May common enemy. Carmencita Iribarne, maraming salamat po sa kusang loob. Iribarne, thank you. That's the way they play their politics. So mag-ingat kayo. Dapat putulin mo na yon. Huwag mo na silang hayaan na mamayagpag. Akala mo, kaibigan mo sila. No. Ang tawag nila dyan sa taktika na yan, keep your friends close. Your enemies closer. Kalaban pa rin po ang trato nila sa inyo at the strategic sense. Ganon po ka-oportunista at manggagamit ang CPP, NPA, NDF. So sa netizen, ang sagot natin ay dapat po imulat namin tuloy-tuloy ang ganitong pagpapaliwanag sa mga political leaders. And tularan po ninyo ang kategorikal na pamamayagpag ng posisyon ni Inday Sara Duterte na walang patumpik-tumpik ang kalaban-kalaban. Ang kaibigan-kaibigan at ang mangunguna, interes ng mamamayan at pamahalaan, hindi interes sa political ambisyon. Sino yan? Anong pangalan niya? Mula kay Sir Efren Peñaflor. Oo, Sir Efren. Valerie Aquino, congresswoman dito San Pedro, Laguna. Todo promote care. Anong apelyido nung congresswoman na yan? Mataas daw ratings. Halatang pasipsip kayo. Saan yan? Saan yan? No, sa experience ko nung panahon ko sa NTFL at saka ngayon, magugulat ka na napakarami sa gobyerno hindi nila kilala ang CPP, NPA, NDF. So akala nila pag alam nila na CPP na sa harap nila, akala nila pwede nilang gamitin, akala nila ang dami na nilang alam, hindi nila alam yung lalim ng organisasyon na ito at saka yung template nila. Matibag. Sige, i-research ko yan. Na for 50 plus years, marunong silang lumaro at akala nila kaibigan pero sinasaksak na sila. Tama. In other words, dumating na tayo dito sa panahon na dapat itong mga politiko natin, itong mga leaders natin, alam nila na wala kayong panalo dyan, wala kayong panalo pag kayo ay nakipagkuntsabahan dyan sa pagmumukha ni Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas, walang panalo Exactly. dyan. Alam nyo, ito yan, ha? Ito mga NPA, matagal na nilang laro yan. Ako nga, pag iniisip ko yan, paano nila nakukonvince yung mga matatalino na nag-aaral sa matataas na paaralan na ang mga nag-aaral doon ay matatalino, paano nila nakukonvince to? Kasi may tinanong akong taong ganyan, paano nakukonvince tong mga to? Paano makukonvince na isang matalino na ang laki-laki, ang ganda-ganda ng future mo para ikaw ay mamundok? Ang sagot sa akin, matagal na kasi nilang ginagawa yan. Sanay na sila. Ibi-brainwash ka nila, sisiraan ng pamahalaan, tapos meron kang ganito, eto. Hanggang sa galit ka na, aalis ka na sa eskwelahan mo, mamumundok ka na. So sa madaling salita, gawain po nila yan. Marunong silang sumayaw. Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa nasusugpo yung mga NPA. Kasi marunong din yan sumayaw sa mga matataas sa posisyon. May mga protector yan. May mga financer yan. Ngayon na lang, ipansin ninyo, maggagawa pa di umano ng batas sa proteksyon ng mga NPA. Grabe, ganun sila katindi. Nanunumbalik na dati, humina na yan nung panahon ni President Duterte. Katulad ng droga, humina na yan nung panahon ni President Duterte. Ngayon nananambalik na naman. Lumalakas na naman. Magaling mangbola yan. Alagaan nyo po yung mga anak ninyo. Make sure hindi nabobola yan. Yung mga NPA na yan, yan yung parang mga lalaking mga fuckboys. Na isama pa. Hindi, yung mga magagaling na lalaki mambola ng mga babae, may magagaling manligaw, may mag-iingat kayo dyan. Parang ganyan yung mga NPA. Nako, hindi mo alam, parang nahuhumaling na sila doon sa advokasya ng NPA. Grabe. Bakit? Alam na ng taong bayan kung sino sila. Yes. We've already succeeded in unmasking them. Correct. At hindi na magsasarado ulit ang utak ng mga tao. Ba't naman magsasarado? Hanggang ngayon tuloy-tuloy at kitang-kita kung anong ginagawa nila. No? Akala nila may naniniwala pa sa kanila pero halatang halata. Diba? So, tapos na yung panahon na pwede ninyong
traidorin Ang ang mga mamamayang Pilipino. Gising na kami at nasasaktan kami pag nakikita namin na ang mga leaders namin na pinagkakatiwalaan namin at dinala namin sa Kongreso, ang siya pang nakikipagkuntsabahan dito sa tatlong ito. Correct. Agree. Ka-Eric, siguro mas palalimin natin. Kasi itong mga nasa CPP-NPA, di po sila traditional na opposition lang. Hindi. Hindi po sila ganun, na talagang sila ay may layunin. So paano ba natin ma-differentiate? Kasi nangyayari, parang itong bas opposition sila ngayon sa current administration, parang yun lang tingin, isa silang Yes. basket. Ano ba pagkakaiba? Tama ka, Miss Ina. The objective of the organization must be very clear. Ang Kamatayan Party List na nasa loob ng Kongreso ay bahagi at itinayo at pinamumunuan ng CPP, NPA, NDF. Hindi sila armado sapagkat they're operating in the urban areas. But in the entire organization, they are part of that. Yes. Ano ang layunin ng CPP, NPA, NDF na kung saan doon sila nabibilong sa totoong organisasyon nila? Ang layunin nila ay pabagsakin ng gobyerno. At ang pagpapabagsak sa gobyerno sa pamamagitan ng una, armadong pagkilos kaya may NPA sila, hindi nila binibitawan, at paalsahin ang mamamayan sa marahas at armadong paglaban sa pamahalaan. May secondary part yung paglaban na yon. Doon sila naglalaro ngayon. Yung kanilang tinatawag na parliamentary struggle. At that includes infiltration of government, Congress, recruitment sa schools, universities, infiltration of the sector, including sa abroad, at iba pang mga pati simbahan. Ang tawag dyan ay urban or white area operations. Magkadugtong po yun. The principle there, sa sagot namin kay Ms. Ina, is itong tandaan dapat ni Speaker Martin, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ng ating mga government official. Ang armado, the red area, at ang hindi armado, which is the white area or urban operations, they are only distinct in character but inseparable in operation. Magkadugtong po ang layunin nila. Magkaiba ang pamamaraan pero hindi sila hiwalay. Supportive of each with other. sa- Yes. Yeah. Ayan, so maliwanag pasimplihin natin ang itong CPP, NPA, dalawang grupo po yan pero iisa. Okay? Ang dali nila, yung pula, armas ang hawak. Yung puti, posisyon. Ganyan sila gumagapang sa society natin. Meron silang, kumbaga sa, alam nyo sa sindikato, dalawa kailangan mo dyan. Armas at utak. Pulis at abogado. Yan ang sinasabi ng mga sindikato. Yan ang dalawa mong kailangan. Military men o pulis at abogado. Hindi ko po sinasabing masama yun Okay? Ibang hiwalay po. Hindi ko sinasabing masama ang pulis at abogado. Hindi po. Except yung vlogger, lawyer na hindi na ata nag-aabogado 5 times a day na mag-live. No, iba istorya 'yon, no? Hindi ko sinasabing masama, kaya lang ganyan ang strategy nila. Merong armas at meron yung sa ilalim. Ito yung mga gumagapang kumukuha ng posisyon. Ito yung gumagapang sa eskwelahan, gumagapang at yung iba nga nasa house pa. Pero iisa layunin niyan, pabagsakin ang administrasyon, pero ito ay para sakupin. Hindi yung parang ito'y simpleng oposisyon. Hindi gano'n. Hindi yung kunwari oposisyon na maka Duterte, maka ganito, maka Marcos, o maka Dilawan. Hindi. Iba to. Kaya wag po nating lalaruin itong mga ito. Kaya nagtataka ako na iintindi natin yung mga Chinese sa dagat, samantalang ang mga terorista ay nandito sa loob, nasa city. At higit sa lahat, yung mga Chinese nasa loob na, nasa Pogo na, andi dito sa loob. Dapat asikasuhin yung Chinese sa dagat, pero wag nating kakalimutan, mas importante yung nasa loob. Ito talaga problema natin. Hindi mo alam, baka yung katabi mo, NPA. Hindi mo alam, baka yung katabi mo, yan ay parte na ng mga Chinese. I'm not saying na i-hate nyo ang Chinese. Kaya lang, ang punto ko dito, dapat dito gumagana ang intelligence fund. Yung pondo, hindi yung doon. Bakit nando doon? Malayo yun sa atin. Ang imminent danger para sa iyo, para sa anak mo, para sa magulang mo, nandito. Kasama nyo sa city. Hindi mo alam kung sino sila. And mutually supporting one another with the principal form, which is the arm nila na bumabagsak ngayon, with the secondary form, yung urban operations na kailangan nilang palakasin at ibangon para i-reinforce itong armado. Kaya nila kailangan itong mga alliances na yan. Yun. Ang ating mga kababayan, naranasan na nila
yung karahasan ng mga NPA na ito. So kilalang kilala na nila, so nakikita at saka naramdaman with the information that was given by the former rebels or by the NTF-ELCAC, by SMNI, hubad na yung mga yan. So pag nakikita nila itong nangyayaring ito, nasasaktan sila at hindi nila kakalimutan. In other words, we have already reached the point of no return. Hindi na tayo babalik doon sa dati na ang politiko ay papatawarin pa natin o magbubulag-bulagan tayo pag ito ay nakikipagkaibigan sa kaaway natin. At yan ay ang CPP, NPA, NDF. Correct. Yes, and yun nga 'di ba, colluding with the CPP, NPA, NDF, it means kiss of death talaga yan. Yeah. Kasi mali na yung objective nila. Kaya kahit na sabihin na natin may mga issue na kayo ay pwede mag-agree, pero kung kayo ay sumasama din sa nakipagkaibigan sa kanila, parang ang nakikita po natin dyan, kayo rin ba ay sumusuporta sa kanilang objective? So linawin po natin yung hangganan ng inyong pakikipag-alyansa sa kanila, which is yun talaga yung dugton. Makikita ng ating mga kababayan na kayo ay nagiging tila traidor sa ating bayan. Sapagkat ang lumalakas sa alliance, Brother Franco, at the end of the bargain, ang CPP, NPA, NDF. Okay, putulin natin dyan. Coach Oli, masama ba makipagkaibigan? Kasi ang prinsipyo ko sa buhay, hindi porket kaaway ng kaibigan ko, kakaawayin ko na rin. Kung wala namang ginawang masama sa akin, bakit ko kakaawayin? No? So, pwede mo maging kaibigan yon. Pero dito, ibang istorya. Yung nakikipagkaibigan ka at nakikipag-alyansa, o kahit itanggi mo nakikipag-alyansa ka sa CPP, NPA, ang masama dito, pag kumokonek ka sa kanya, pinapalakas mo. Pag yan ay binigyan mo ng pondo, pag yan binigyan mo ng proyekto, directly or indirectly, nafi-finance mo yung kanilang grupo. At ikaw ay nagiging parte na pinapalakas mo ang isang grupo na kriminal. Walang gusto kung hindi pataubin ang gobyerno. Hindi lang administrasyon, gobyerno talaga patataubin yan. Hindi ito binibiro na sige, kailangan makipagkaibigan ako sa'yo, magamit kita, kasi meron tayong common enemy. Yun po ang pinupunto nila dito. Nagiging kasangkapan ka para sila lumakas. At pag yan lumakas na yan, para kang nag-alaga ng ahas. Inalagaan mo, pinakain mo, hindi mo alam, pag sobrang malaki na yan, tutuklawin ka niyan, hindi mo na makokontrol. Huwag mong sinisino-sino yung mga yan. Kasi pag lumakas yan, pipinance nyo pa. Umihina ang gobyerno. Bakit? Nagkakawatak-watak tayo. Nanarrow down nila ang target at hindi tayo nagkakaisa. Tingnan mo kung nagkaisa si Speaker Martin Romualdez at ang kanyang leadership, ang Senate, si Vice President at si BBM. Hindi wala silang mapuntahan, malulugmok sila at dapat nga paimbestigahan pa sila. Dapat tanggalin sila dyan. Lesson learned, never collude with the enemy that pretends to be your friend because ang bintahe sa iyong pagkikipag-alyansa more pabor sa kalaban na mahina sapagkat gagamitin at huhugutin niya ang kanyang advantage mula sa iyo if you are part of the leadership of the government. That is very dangerous. At saka alam mo, for argument's sake, sabihin natin, kasi sinasabi kasi one of the criticisms is that ang aga-aga nagmamalitika na, no? But let's just say, parte yon ng politics. Parte yon. Parte talaga yun. Wala tayong magagawa dyan. Parte ng democratic processes yon. Pero ang gusto naming sabihin dito, ang kaaway ay iisa lang. Hindi tayo magkakaaway dito kung hindi ang CPP ang kaaway natin. Can I just read something? Kasi ang ganda, di ba sinabi ni Jantus na natalo yung kanilang barangay captain na CPP connected. Na CPP. Tapos sinabi ni Phil Dacera, Jantus lang, dito din sa amin, grabing pera pero puro bago pero talo pa rin. Buti na lang kasi puro casino lang ang alam. I don't know where this place is. So, it's on the ground. Sa ating mga politiko na akala ninyo ay inyo pa din, mananalo pa din kayo. Pag kaibigan nyo ang CPP, on the ground nangyayari na. Mga kababayan natin ang tumatalikod na dito kahit inuulanan na sila ng pera. No? Frank? Eric, yan ang maganda sa atin. At least nakikita na natin unti-unti na bagamat may mga problema pa rin dyan sa ating pamahalaan, sa gobyerno, pero ang ating mga kababayan, isa sila sa nagiging susi para mapanatili at mas magpaganda ang ating bayan dahil sa kanilang pagboto. Diba? For example na lang, yung mga dating kapitan na dati na sila ang namamayagpag. Kurakot. Konektado sa drugs. Ito sabi ni Bright Naria, Coach Oli, kung nagawa nila tanggalin si Tevez sa Congress, bakit di nila magawa sa mga makakaliwa na tanggalin din? Alam mo, yan nga ang problema natin, Bright Naria.
naging double standard sila dito. Tinag nila si Kong Tebes na terrorist, samantalang wala namang ginagawa si Tebes na katulad nitong mga ginagawa nitong mga NPA. Bigla na lang siya nagkagrupo. Pinagbintangan siya. Samantalang itong mga matagal na. Hindi naman nila tinatag ng ganun. Naghahanap sila sa wala, yung nasa loob. Same scenario. Reklamo tayo ng reklamo sa China, sa barko no, napakalayong dagat, pero yung nasa loob, hindi natin anuhin. Ang problema nandito. Bakit double standard sila? Pagka hindi ka nila type, kung ano-ano gagawin sa'yo. Pero kahit ikaw ay talagang sumusuporta dito sa mga grupong hindi naman dapat sinusuportahan, basta't may pakinabang, gagamitin nila. Kaya yun ang nakakasakit dito. Ito ngayon, nagiging double standard. Pinipikit nila. Ako, hindi naman ako naniniwala. Meron siguro mangilan-ngilan. Pero hindi ako naniniwala na itong mga politiko, hindi nila alam kung sino sa mga kasamahan nila dyan ang nagiging parte nitong grupo ng mga NPA. Hindi naman bobo yung mga yan eh. Meron konti. Yung iba siguro sa kanila, hindi alam talaga. Pero karamihan dyan, alam nila. Sinasayawan lang nila. Dahil, ay ganun nga. Pinapakinabangan nila. Ngayon, pinapakinabangan para birahin si Sara. Yan ang papel ngayon nila. Netong sila Franz Castro. Sinong nakikinabang? Totoo man or hindi totoo yung survey? Sino ang nakinabang dyan sa survey na yan? Yung pagbira ni Franz Castro. Sino? Di ba sila Romualdez? Bumaba sa survey si Sara, tumaas si Romualdez. Bagamat I'm not fully convinced na totoo yung survey na yan. Pero pag sinilip mo talaga ang buong senaryo, ang buong kwento, lagi nating titingnan sinong nakinabang. Sila nakikinabang sa pag-atake kay Sara. Kaya obvious, hindi nila mawawalan na yan. Konektado sa drugs. Pero dahil sa pagmumulat, dahil sa kaalaman na kanila nakukuha, yan, especially sa social media, eto, at sa kanilang mga kasamaan din sa kapaligiran nila, unti-unti rin natin na susolusyonan ng problema. Kaya nakasalalay talaga sa taong bayan ang pagbabago ng ating bansa. Especially for this 2025, huwag po nating hayaan na muling makabalik itong Makabayan Block. Ay, merong sinabi pa dito, no, na magandang idea. Sabi ni John Tuslan, sana may updates sa mga NPA, sa mga CPP-NPA na tumakbo. Very important and it's a way to measure the information drive. Yep. And then Joe Gador agreed. So Eric, ito bang itong barangay captain? Si Sally Talibo. Nanalo ba yan? Would you know? Check natin ngayon, ma'am, kasi parang unopposed. Unopposed. Kung may tumakbo man, takot sa NPA. nga pala. Kasi guerrilla zone area ito, guerrilla base. At may NPA sa paligid na pwedeng gumapang. Sa Iloilo ito, Eric? Sa Iloilo, Southern Iloilo. Ito, ma'am, boundary towards Miagao, Antique. So, upland barangay ito, Brother Franco. At talagang guerrilla base itong lugar. At pamilya nila lahat dyan. Dyan nagre-recruit ang NPA sa barangay na yan. Pero ka-Eric General, Anong katindi, delikado. No? Pero sana, bago dumating ang 2025, pangalanan nila. Bago mag-eleksyon, pangalanan nila. Nang sa ganun, hindi naliligaw ang taong bayan eh. Kasi yung mga politiko, alam nila kung sino-sino. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, hindi nila alam. Kaya dapat ma-warningan. wala naman ng command vote na kayang i-deliver, Wala na. di ba? Ang mga Kasi wala na, Eric. yung dati na sabi ni Brother Franco na ang presensya ng NPA na sa mga presinto, wala na yon. Anywhere in the Philippines, you think? Nahirapan sila, ma'am. Lalo na ngayon na Kahit nasa Samar, kahit nasa Bicol? out of 71 provinces, 12 provinces na sila active. So talagang gumagapang. Kaya tudo-tudo. Ang masama niyan, konti na lang ang sakop nilang probinsya, kung nasa Congress naman. Para sa akin, hindi dapat mag-relax. Dapat patuloy na pinapaalalahanan. Yes, we know na humina na yan, pero baka makabalik. Same thing na nangyari sa droga natin. Humina na yan, pero kita nyo, ngayon nakakabalik.